dumako sa Word of God ay una po sa lahat ay patuloy ko pong ina-announce na for the third year na ating pong ginagawa ito, yung pong ating mga handog pasalamat ay patuloy po tayong magbibigay ng handog pasalamat. Ako nagpapasalamat nung Sunday ay siya po yung pinakamaagang nagbigay ng handog pasalamat. Walang iba po si Kuya Boy Reyes. Okay, ulitin ko po yung ating pong handog pasalamat. Bakit ba natin ito ginagawa? Kasi po, for the whole year, from January to December, iningatan ka, pinatnubayan ka, hindi ka na-aksidente, pinagpala ka, dumanas ka ng mga pagsubok, problema, pero sinamahan ka ng Diyos. Worth it po na magbalik po tayo ng handog pasalamat sa Diyos for the whole year. At yun po ating dadalhin this month of December o hanggang sa huling linggo ng December o unang linggo ng January, pwede po ating dalhin dito, ibigay, para po ito ay, ano po ang purpose? Pagsasama-samahin natin sapagkat this coming to 2026 January ay ang ating pong muling project sa simbahan ng Lord, ito po ay ating pong pakikisamihan. Kasi po, sa harap na naman po tayo sa summer, nung nakaraang summer po talagang ako'y naaawa sa inyo. Naawa po kasi sapagkat talaga napakainit po nung gatid, nung init, nung yero. Talagang hindi kakayanin talaga natin. Pero salamat sa Diyos, nakita ko po talaga na kayo talaga kahit napakainit nung summer, nahihirapan kayo pero patuloy pa rin po hindi naging dahilan na kayo ay hindi magpatuloy na sumamba sa lugar na ito. Amen. Kaya po yun po yung ating project. Ito po yung ating maayos yung ventilasyon. And soon to be, susunod po natin ay tulungan tayo ng Diyos, gumalaw ang Diyos na ito po ay mapa-aircon po natin. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Lagi lang po tayong nangangarap at nagdideklara. Di po ba, sabi nga po sa inyo, darating ang panahon na tayo po ay makalilipat dito kahit alam naman po tayong pondo, tayo po ay magkakaroon ng mga mahuhusay na sound system, pero tingnan nyo po, lagi lang pong positibo ang pananaw, lagi lang pong may deklarasyon, lagi lang po nabubuhay sa pananampalataya, pero ang Diyos ay gumalaw at kumilos sa simbahang ito. Amen. Ating palakpakan ng Panginoon. Praise God. Kaya salamat, ako po ay galak na galak sapagkat nung nakaraang linggo meron na pong nagbigay ng handog pasalamat sapagkat isang malaking kagalakan bilang inyong pastor talagang yung suporta po ninyo, yung inyong ginagawang suporta sa lahat ng ating mga adhikain para po sa simbahang ito talagang nandun kayo, kaakibat po kayo. Malaki pong kalakasan sa akin yun. At ako po'y napapalakas, ako po'y nagagalak at natutuwa. How much more ang Diyos na nakakakita po sa atin ng hindi matuwa sa ating pong ginagawa na sama-samang tulong-tulong at pakikiisa sa tagumpay ng ministeryong ito. Amen. Ating palakpakan ng Panginoon. Praise God. Purihin ang Diyos. Okay? Tuloy na po tayo sa message, sa salita ng Diyos. Atin na pong i-prepare ang ating mga sarili. Alam niyo po mga kapatid, sa buhay po ng tao napakahalaga na sa lahat po ng ating bibilin, sa lahat po ng ating ipupundar na anumang klaseng gamit, appliances, sasakyan, damit, sapatos, relo. Napakahalaga po na kung mag-i-invest po tayo sa mga bagay na yan, even po lupa, dapat po may quality. Hindi po ang isa pong tunay na matalino na nag-i-invest, hindi po siya nakatingin sa halaga, sa makamumura siya, sa makamemeno siya. Kundi ang tunay po na matalinong nag-i-invest, nakatingin po siya lagi sa mga bagay na ini-invest niya, ito ba ay talaga ay tested, ito ba ay mahusay, ito ba ay may quality o may kwalidad. Marami po kasing tao, laging nakatingin kapag bibili po ng isang bagay, kung saan siya makamumura o kung ano po ang pinakamura, sapagkat yun lang po ang kaya ng kanyang budget. Hindi naman po masama yun. Pero alam niyo po ba na kung ating pong pag-aaralan, hindi po makamumura ang bawat isa kapag ang bibili niya lagi ay yung mga produkto na walang kwalidad, tama't mura.
pero sa madaling panahon, ito po'y bumibigay at nasisira lang. Makatatatlo ka po nung isang brand na mura, pero hindi ka po makakaisang brand ng isang mamahaling brand, pero subok at may kwalidad. So, ibig sabihin po, ang gusto ko pong bigyan diin sa inyo, napakahalaga po lagi yung pagiging quality, tibay, kwalidad ng isang produkto. Kahit mahal, kahit mag-i-invest ka talaga ng medyo ikaw talaga ay malaki ang i-invest mong halaga, pero dahil ang in-invest mo ay isang talagang branded na produkto, matibay, kilala, at subok na at tested na, mas dito ka nakakamura. Pasalin niyo po sa mga sasakyan lang. Napakarami pong sasakyan ngayon, napakamura, lalo na po yung gawa lang po sa Republic of China. Mga high-tech, napakamura. Talagang ikaw ay talaga ay masyado ka talagang masasatisfied sapagkat napaka-high-tech. Napakamura. Pero alam niyo po ba, kapag nasira yung mga sasakyang iyan, halos wala kang mabiling pyesa. At kung may mabili kang pyesa, napakamahal. Kaya pag nasira na naman yung isang pyesa, may masisira na naman. Kasi nga po, high-tech lang po siya. Magandang tingnan, nakamura ka, pero hindi pa po siya tested. Kung ikukumpara po natin sa mga brand na sasakyan na Toyota, Mitsubishi, Nissan, mga tested na po yung mga brand ito na made in Japan. Napakalitibay. Bagamat medyo mataas, pero talagang tumatagal. Hindi nasisira. Ano pong ibig kong sabihin? Kaya dapat po, kung mag-i-invest po tayo, doon na po tayo sa tested, sa quality. Talagang matibay, subok. Example ko po sa inyo yung kotse po na ginagamit yung Toyota na ito. 5 years na po yung Toyota ang ginagamit natin. Alam niyo po ba na wala pa akong pinapalitang pyesa? Hanggang ngayon. Wala pa po. Change oil lang po. Change oil lang, yung mga filter lang po. Kaya lang po, maintain ko lang po siya sa change oil. Nami-maintain ko lang. Pero wala pa akong pinapalitan. Baterya pa lang po. At yun lang pong mga filter. Bakit po ganon? Sipin niyo po, 5 taon yung sasakyan na talagang gamit na gamit, pero hindi pinasasakit yung ulo ko. Pero subukan niyo pong bumili ng mga sasakyang made in China. Itiay ko po sa inyo, 1 taon pa lang po. Meron na po kayong pasasakitin na po ang ulo ninyo. Mura po siya, high-tech. Pero titiay ko po sa inyo, sasakit ang ulo ninyo. Yun po ang ibig kong sabihin sa inyo. Napakahalaga po nung merong quality ang isang bagay na bibilin po natin. Ngayon, ito pong topic na ibibigay ko po sa inyo ay aking pong pinamagatan, Enhance Christian Quality. Bilang tayo po ay mga Kristiyano, napakahalaga po na ma-enhance po natin, lalo pa po nating mapahusay yung tinatawag na kwalidad bilang isang Kristiyano o mananampalataya. Alam niyo po bang napakataas ng tingin ng mga tao sa paligid natin? Naniniwala po ba kayo doon? Napakataas po. Bakit po? Pasilin niyo po. Kapag sila po ay may mga problema at pagsubok, ikaw ang tatawagin para humingi ng prayer. Kasi alam nila na ikaw na na-born again ay talagang nakakilala at malapit sa Diyos. Kaya lang po mga kapatid, napakahalaga po na patuloy po nating i-enhance. Patuloy po natin talagang pahusayin pa yung quality na meron tayo sapagkat tayo po yung tanging mga tao talaga na merong tunay na relasyon sa Panginoon. Kaya tayo po talaga yung isa sa nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Tayo po mga na-born again na may meron pong mataas na kwalidad sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Huwag po nating hahayaan na bumaba po yung quality ng pagiging Kristiyano natin. Huwag po nating hahayaan na dumating po sa point ng buhay natin na tayo po ay maging
Napakababa na lang po ang kwalidad natin sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Kaya napakahalaga po na lagi po na ito po ay lagi nating ma-enhance yung quality na meron tayo sapagkat tayo po ay merong tunay na relasyon sa Diyos. Okay, tinan niyo po yung sabi po ni Paul sa kanyang disciple na si Timothy. Sabi po ni Paul kay Timothy na kanyang personal disciple sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Ito po yung kanyang sulat sa kanyang disipulo na kabataang lalaki na si Timothy. Sabi po ni Paul, "Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity." Ini-encourage po, minomotivate po ni Paul ang kanyang disciple na si Timothy. Na talagang huwag mong hahayaan na ikaw ay hamakin. Huwag mong hahayaan na ikaw ay maliitin dahil sa iyong kabataan. Sa halip, ipakita mo na ang isang mabuting halimbawa, maging isang example ka sa pagsasalita, sa pag-uugali, sa pag-ibig, sa pananampalataya, at sa iyong kalinisan. Ito po yung iniwan na napakatinding motibasyon ni Pablo kay Timothy. Ibig sabihin, kahit bata ka, Timoteo, pero pakita mo sa kanila, sa harapan nila, na ikaw ay tunay na merong matinding halimbawa sa iyong pagiging pananampalataya, sa iyong pag-uugali, sa iyong kalinisan, sa iyong pananampalataya, sa iyong pag-ibig. Kaya makikita po natin quality as a genuine believer ang binibigyan diin ni Pablo sa kanyang disciple. Hinuhubog niya si Timothy kahit bata pa lang. Kahit wala pa sa sapat na gulang, kahit siya po ay binatilyo pa lang, pero iba po yung ginagawang paghubog ni Pablo kay Timothy. Kaya po si Timothy siya po ay naging masunurin. Una sa Diyos, pangalawa sa kanyang mentor na si Pablo. Kaya si Timothy po ay napakaagang nagminister. Napakaaga po talagang sumunod sa yapak ng kanyang mentor na si Pablo. Naging masigasig sa paglilingkod, sa pagmiminister. Naging good example si Timothy sa lahat ng mga tao mananampalataya that time na siya po ay nabubuhay pa. Merong tinatawag na talagang Christian ethic, Christian quality, na talagang siya po ay tinanggap mula sa salita ng Diyos, mula sa paghubog sa kanyang mentor na walang iba kundi si Pablo. Kaya po mga kapatid, uulitin ko po, napakahalaga sa buhay natin bilang tayo mga mananampalataya na talagang ating pong patuloy at patuloy habang tayo nabubuhay, na talagang patuloy po nating mapahusay, patuloy po natin talagang ma-enhance pa yung kwalidad ng pagiging Kristiyano po natin. Okay. Ano-ano ba ang dapat nating enhance bilang po tayo'y mga Kristiyano, mga na-born again, mananampalataya ng ating Panginoon? Number 1, enhance your tongue. Napakahalaga po na lagi po nating mapahusay, mapabuti ang kondisyon ng ating mga dila. Alam niyo po ba yung dilang ito na meron tayo? Kapag ang dila po natin ay hindi po natin napahusay, according the purpose and the will of our God, pwedeng gamitin ng kaaway ang dila natin para tayo makapangwasak, para tayo ay makasira ng maraming relasyon, maraming buhay. Kaya as a Christian, as a believers of Christ, napakaganda po na araw-araw, patuloy po nating mapahusay, ma-enhance ang ating mga dila. Tingnan niyo po yung mga dila ng mga taong walang tunay na pagkakilala at relasyon sa Panginoon. Yung dila ng mga taong
wala pong tamang pananampalataya sa Panginoon. Ano pong sabi ng Diyos sa kanyang salita? Sa Aklat ng Awit, chapter 10, verse 7. Tingnan niyo po yung dila ng mga taong ito. Sinungaling magsalita, lapastangan, mapagbanta, at masakit kung mangusap. Masama ang kanyang dila. Tingnan niyo po mga kapatid. Kaya, bilang po tayo ay mga na-born again, mataas po ang quality ng ating dila. Kung kukumpara po sa mga appliances, sa mga gamit, sa mga sasakyan, tayo po mga branded yung ating dila. Taliwas po sa mga dila ng mga tao na wala pa pong tamang pananampalataya. Walang quality. Sumisira, nagwawasak ng maraming buhay, ng maraming tao. Nagwawasak ng relasyon sapagkat walang quality yung kanilang dila. But I sad to say, kapag ang isang Kristiyano ay nananatili pa rin pong, wala pa rin pong kwalidad yung kanyang dila, ito po yung pinakamalungkot na senaryo sa buhay ng isang Kristiyano nagsasabing mananampalataya siya, pero wala pa rin quality yung kanyang dila. Ano po ang dila ng mga taong walang quality sa harap ng Diyos dahil walang tamang relasyon sa Diyos? Sinungaling magsalita, lapastangan, mapagbanta, at masakit kung mangusap, masama ang kanyang dila. Kaya po, yung mga tao na mahilig magbanta, yung mga tao pong lagi nagsisinungaling ang kanyang dila, yung mga tao pong lapastangan, walang pakundangan, kung pagsalitaan yung kanyang kapwa, kung pagsalitaan yung kanyang mahal sa buhay, lalo't higit kung pagsalitaan at kausapin yung kanyang magulang, ay para bang katulong lang niya, yun po'y isang kalapastanganan. Kung pagsalitaan ang Diyos kapag dumataan sa pagsubok at problema, ay kung makapagsalita, sinusumbatan niya ang Diyos, yun po'y isang paglapastangan. Sapagkat ang dila po niya ay puno ng kasamaan. Kaya makikita po natin ang kaibahan ng dila ng tao na walang quality. Santiago chapter 3 verse 5 to 6. Ganyan din ang dila ng tao. Kay liit-liit na bahagi ng katawan, ngunit malaki ang nalilikhang kayabangan. Isipin na lamang ninyo naglalagablab ang isang maliit na apoy, ang isang malawak na agubatan. Verse 6, ang dila ay isang ang apoy, isang daigdig ng kasamaan na nakakahawa sa ating buong katawan. Mula sa impyerno ang apoy nito at pinapag-aapoy ang lahat sa buhay ng tao. Pinakamaliit na parte, isa sa pinakamaliit na parte ng ating katawan. Pero napakalaki po ang pwedeng likhain na kapahamakan. Ang dila daw po ng apoy, ang dila daw po natin parang apoy na nagmumula sa apoy ng impyerno. Kapag ang dila po natin ay hindi po na-enhance, hindi po napahusay, hindi po na-purify, ang dila po natin ay gagamitin ni Satanas para ang dilang iyan ay kayang maapektuhan ang buo nating katawan. Ganun po ang lilikhaing epekto ng ating dila kapag tayo po, yung dila nating ito, ay hindi po natin napahusay sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Kayang-kaya niyang pagningasin ang buong katawan ng isang tao at yung ningas na yun, ng apoy na yun, ay nagmumula sa apoy ng impyerno. Dadalhin sa kapahamakan ang isang tao na patuloy na ang kanyang dila ay patuloy pong naghahayag ng kasamaan. Kaya mga kapatid, napakahalaga po. Bilang tayo po ay mananampalataya, enhance your tongue.
Dapat makontrol po natin itong dilang ito. Kasi minsan po talaga napakahirap pong kontrolin ang dila. Napakahirap pong supilin ang dila. Talagang maghahayag at maghahayag, magsasaysay at magsasaysay, magsasalita at magsasalita. Pero pag hindi natin nakontrol, malaki po ang lilikhain nitong problema. Maaari po itong magwasak ng relasyon. Maaari po itong magwasak ng pamilya. Maaari po itong magwasak ng buhay. Nang dahil lang po sa matalas at mapapangit na sasambitin ng dila ng tao. Kaya po napakahalaga mga kapatid, ang dila natin ay atin pong makontrol, ma-enhance natin, ma-replenish natin, ma-purify natin, at ang dila natin ay magamit sa patuloy na pagbabalik ng kaluwalhatian, parangal sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tingnan niyo po ang sinabi po ng Santiago chapter 3 verse 8. Ngunit walang makasupil sa dila. Ito'y napakasama at walang tigil, puno ng kamandag na nakamamatay. Para po siyang merong venom, gaya po ng cobra. Makamandag. Makamandag po yung dila ng tao na masama, na walang quality. Walang po pwedeng sumupil sa dila. Napakasama, walang tigil. Puno ng kamandag na nakamamatay. Kaya po, napakahalaga po, mga kapatid, yung dila natin, mapahusay natin. Mabago ang dilang ito. Na hindi na po gaya nung dati, kundi meron na po tayong isang bagong dila na ang isasaysay ay magdudulot ng pag-asa, buhay. Sapagkat kapag ang dila natin, ang isinasaysay ay puro pawang, word of inspiration, word of encouragement, ito po ang tunay na dila na merong mahusay na kwalidad sa harap ng Diyos. Kung nais mo ng payapa at masaganang pamumuhay, we need to enhance our tongue. Ulitin ko po, kapag kaya pala gumugulo, kaya pala bumibigat ang sitwasyon, madalas ng isang tao ang buhay niya, dahil po sa kanyang kasamaan ng dila niya. Hindi po magkakaroon ng magandang relasyon, magandang atmosphere sa tahanan kapag ang dila ng mag-asawa o kahit yung isa lang ay masyadong laging matalas, masakit ang kanyang binibitawang mga salita. Kaya magiging masalimuot, magiging mabigat, magiging magulo ang tahanan, ang mag-asawa, damay ang buong pamilya. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Makamandag, nakamamatay, nakawawasak, nakakawalan ng pag-asa. Kaya napakahalaga po yung dilang ito na sinasabi ng Diyos sa kanyang salita na walang po pwedeng sumupil, walang po pwedeng kumontrol, sapagkat ito'y makamandag. Kaya po napakahalaga po, bilang isang tayo po ay merong isang tinatawag na Christian quality sa harap ng mundo at sa harapan ng Diyos. Hindi po pwedeng yung dila ang kukontrol sa atin. Dapat po yung dila, tayo ang kukontrol sa dila sapagkat parte lang siya ng ating katawan. Hindi po pwedeng yung dila po natin ay dinadala po tayo minsan sa buhay na magulo, masalimuot, puno ng kaguluhan, kabigatan, pag-aaway. Hindi po pwedeng ganon. Bagamat yun ang sinasabi po ng Bible, pero yun po ay
Tama lang sa mga taong walang tunay na relasyon sa Diyos. Kapag tayo po'y meron na pong relasyon sa Diyos, dapat po, always control na po natin yung ating dila. Kaya napakahalaga po minsan, tama po yung sinasabi po ng mga matatanda, bago ka magbitiw ng salita, isipin mo na ng 10 beses. Minsan po hindi nangyayari yun Lalo pag po galit ang isang tao, kapag wala sa wisyo ang isang tao, kapag pagod ang isang tao, kapag puyat ang isang tao, tuloy-tuloy po yan. Amen. Kaya napakahalaga po na kahit ano po ang sitwasyon, ano ang kondisyon ng ating pong buhay, napakahalaga po na kapag bumitaw tayo ng salita, dapat alam natin ang magiging bunga. Pero sabi nung iba, bakit si Jesus nagsalita ng pangit nung siya nasa lupa pa? Totoo po yun. Pag po ang templo at salita na po ng Diyos ang pinag-uusapan, makinig po kayo. Meron pong lumalabas sa bibig ng Panginoon na may katapangan. Amen? Hindi po tinotolerate ng Panginoon yun. Kapag po templo na, binabastos, hindi iginagalang, nung gawing palengke ng mga tao ang templo, ano ginawa ng Panginoon? Pinagbubuwal niya ang mga tindahan, ang mga lamesa maaari. Nagalit po siya. Yung mga Pariseo, yung mga Sadiseo, nung kinokontra na po siya patungkol sa kanyang ipinapahay salita ng Diyos, ano sabi ng Panginoon? Ang inyong ama, ang inyong amang dyablo, sapagkat siya ama ng kasinungalingan. May lumabas po sa dila ng Panginoon na kumbaga ay kinukorek na po niya. May tapang po ang Panginoon. Ang Panginoon pong Jesus ay napakabait, napakamaunawain. Pero pag pinag-uusapan ay templo at salita na po ng Diyos, ikaw po'y itutuwid. Ikaw po ay itatama ng Panginoon. Ipaparamdam niya hindi siya natutuwa. Siya po ay nagagalit. Kapag salita na po at ang templo ang pinag-uusapan. Ako yun din po kahinaan ko. Kapag nangangaral po ako, at parang yung salita, wag na po ako hindi igalang yung salita ng Diyos na ipinapangaral ko, na binabastos, sa halip na tumahimik, sa halip na makinig, hindi na nga nakikinig, nadidisrupt pa yung katabi, tapos nakikipagdaldalan pa. Hindi po ako natutuwa, no? Kapag salita ng Diyos ang pinag-uusapan at ang templo, hindi po masama na tayo po ay magbalik ng salita para iparamdam mo sa kanila na hindi ka natutuwa. Amen? Alala niyo po nung huling gabi ni Tali, ako po nagturo. Merong mga nasa labas nangangaral ako. Hindi ko po pinigil yung sarili ko. Nakikiramay. Pero narinig ko po, sinasabayan po ng daldalan yung pagtuturo ko. Amen? Ipinaramdam ko po na hindi ako natutuwa. Bakit? Kasi dapat irespeto mo yung salita ng Diyos na ipinapangaral. Hindi ka na nga nakikinig tapos i-distract mo pa yung katabi mo. Ano magiging bunga nun? Hindi ka na nakikinig, nakikipagdaldalan ka, tapos yung seryoso katabi mo ay nakikinig, hindi makakapakinig ng mahusay. Kaya po, hindi po masama na minsan, iparamdam natin na hindi tayo natutuwa, may sasabihin tayo para magising siya, magalit man siya o hindi sa matuwa, ang mahalaga, ipinagtanggol natin ang kapangyarihan at kabanalan ng salita ng Diyos. Ang mahalaga, ipinagtanggol po natin ang kabanalan at kaayusan ng templo ng Panginoon. Kapag ang pinag-uusapan na po ay ang templo at ang salita ng Diyos at ang Panginoon, hindi po masama na i-rebuke natin yung mga taong pasaway. Sapagkat ginawa po yan ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, may tama pong paggamit sa ating dila. Hindi po pwedeng puro bait. Hindi po pwedeng puro maganda ang sasabihin mo. May tama pong pamamaraan. At ito po yung sinasabi ko po sa inyo.
Kung nais natin ang payapa at masaganang pamumuhay, we need to enhance our tongue. Para pala maging masagana, maging payapa, maging tahimik ang buhay natin, dapat pahusayin po natin. I-purify po natin yung ating dila. Ano pong sabi po ng 1 Peter 3, chapter 10, verse 8? Ayon sa nasusulat, ang may nais ng payapa at saganang pamumuhay, dila niya ay pigilin sa paghabi ng kasamaan. Habang ang dila pala ay hindi natin masusupil sa patuloy na pagkasabi ng kasamaan, paghahayag ng kasamaan, hindi magiging payapa, hindi magiging masaya, hindi magiging tahimik ang buhay ng isang tao. Bakit? Kasi marami kang magiging kagalit eh. Marami kang magiging kaaway eh. Maraming sasama ang loob sa iyo kapag patuloy mong ginagamit ang dila mo sa pagsasaysay ng kasamaan, sa pagsasaysay ng chismis, sa pagsasaysay ng fake news. Marami magagalit sa iyo at hindi ka matatahimik, hindi ka makakatulog, bibigat ang kalooban mo. Kaya tama ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita, kung nais mong payapa at tahimik na pamumuhay, supilin mo yung dila sa pagsasalita ng kasamaan. Enhance your mind. Ikalawa po na dapat po natin talagang mapahusay, mapabuti yung ating mga isipan. Habang yung isip po nating ito ay hindi po nating ma-enhance, ito po'y basang-basa ng Diyos. Napakahalaga po na yung mga isip nating ito ay patuloy na mapabuti natin, mapaayos natin sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Ano po ang kondisyon ng mga isip ng mga taong walang tamang relasyon sa Diyos? Sabi po ng Kawikaan chapter 16 verse 18, ang kapalaluay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Yung po palang kapalaluan, yung po palang kataasan, kayabangan ng isip ng tao. Sabi po ng Diyos sa kanyang salita, ang hahantungan nito ay pagkawasak ng kanyang buhay. At yung mapagmataas na isipan, sabi po ng salita ng Diyos, isang araw siya ay ibabagsak ng Diyos. May mga taong hindi mapagsalita. May mga taong tahimik lang. Pero yung isip niya, punong-puno ng pangit na pag-iisip. Yung isip niya punong-puno ng pagmamapuri. Yung isip niya punong-puno ng kayabangan. Yung isip niya punong-puno ng paghatol. Yung isip niya punong-puno ng panghusga. Hindi ka nga nagsasalita ng pangit, pero yung isip mo punong-puno ng kasamaan. Punong-puno ng masamang plano sa kapwa mo. Punong-puno ng paghatol, pangungundima. Sabi ng Diyos, ang dulot niyan, pagkawasak. Sabi ng Diyos, ang isipan na mapagmataas ay ibabagsak ng Diyos. Ang isip po ay napakahalaga sa harap ng Diyos. Wala po tayong maililihim, maitatago sa harap ng Diyos. Hayag at lantad ang ating isip. Sa oras na ito, nakikinig po kayo ngayon ng Word of God sa aking pangangaral. Alam ng Diyos ang lahat ng laman ng isip natin ngayon. Wala tayong matatago. Nakikita niya yung kababaan ng isip natin. Nakikita niya yung submission ng isip natin sa salita ng Diyos. Pero nakikita niya yung paglaban ng isip natin sa salita ng Diyos. Nakikita niya yung pagkontra natin sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi niya, ang isipan na mapagmataas ay ibabagsak ng Diyos. Kaya mga kapatid, we need to enhance our mind as a born again, as a believers of Christ. Kailangan patuloy natin talagang ma-enhance, mapahusay, mapabuti ang laman ng isip natin.
Day after day, habang lumalaon, habang tumatagal, habang nagpapatuloy tayo sa pagsunod, sa paglilingkod sa ating Panginoon, dapat palinis ng palinis. Kung marumi man ngayon, ang maganda bukas mas malinis na. Sa makalawa, mas malinis na. Dapat nag-i-improve ang laman ng isip natin sa harap ng Diyos. Sapagkat ang isipan na may kapalaluan, ang isipan na magmapagmataas, ang dulot niyan ay pagkawasak, ang dulot niyan ay pagbagsak. Kawikaan chapter 16 verse 28, ang taong may masamang isipan ay naghahasik ng kaguluhan, at ang mapaghatid dumapit ay sumisira ng magandang samahan. Ito niyo po yung dulot po ng masamang isipan, naghahasik po ng kaguluhan. At yun naman pong dila na mahilig pong magsalita ng pangit, pag-away-awayin yung kanyang kasama, kapwa, kaibigan, ang dulot po niyan ay sumisira ng magandang samahan. Tinumbok po ng Proverbs 16 verse 28 ang dalawang pinag-aaralan po natin, dila at isip. Kaya wala pong ibubunga, wala pong idudulot na maganda yung masamang isipan. Kapag ang isip ng tao ay laging masama, ang dulot po niyan, kaguluhan. Bakit po magulo ngayon ang ating gobyerno? Kasi po, yan po ang nangyayari. Kaya magulo ang gobyerno po natin sapagkat majority ng ating mga leaders, yung dila at yung isip, hindi umaayon sa pamantayan ng Diyos. Kaya sila po nag-aaway. Sila po gumagawa ng paraan, nagsisiraan. Kaya nagiging magulo yung ating pong gobyerno ngayon. Pero ang masakit, dapat tayo pong church ang nagiging mediator. Pero kung tayo pong mismong church, sa loob ng church ay nagkakaroon ng kaguluhan, pag-aaway, hindi po yun ay maganda. Hindi po tayo nagiging totoong quality sa harap ng Diyos. Bakit maraming church nag-aaway, nabibiyak, nagsisiraan, nakakalungkot? Kasi nga po, hindi po na-enhance yung dila, yung isip. Hindi po talaga na born again yung dila, yung isip. Patuloy pong nananahan yung kasamaan sa dila, yung kasamaan sa isip. Kaya tama po sinasabi ng Diyos, ang taong may masamang isip, ang dulot niyan, maghahasik lang yan ng kaguluhan. Kaya napakahirap po tayo po sa simbahang ito. Tayo po'y magkaroon ng mga kasama na ang isip po niya ay wala po sang iniisip na maganda. Ang isip po niya ay laging kontra sa mga bagay na ating pong pinagtutulong-tulungan. Kung siya po'y magsasalita at magkukwento, ang lagi po niya ikinukwento ay yung pangit at kapintasan ng nangyayari sa loob ng simbahan. Kaya ang dulot po niyan ay pagkawasak ng samahan. Kaya ganyan po nangyayari sa maraming pamilya, pamayanan, even ang simbahan. Kasi po bakit? Merong mga nakasama na ginagamit ng kaaway na ang kanilang mga dila at isip ay hindi po na-renew, hindi po na-enhance, hindi po nabago. Kaya napakahalaga po mga kapatid na yung ating mga dila, yung ating mga isip ay magamit natin patungkol sa kalooban ng Diyos. Ano ba po ang sabi ng Kawikaan 17:20? Ang masamang isipan ay hindi uunlad. Ang sinungaling ay aabot sa kasawiang palad. Tingnan niyo po yan. Magkasama na naman po yung isip at yung dila. Yung taong laging masama ang isipan, hindi uunlad. At yung taong sinungaling ay aabot sa kasawiang palad. Kapatid, panahon na po para yung ating dila, yung ating isip ay ating pong ma-renew. Ating pong ma-enhance sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Sapagkat ang susi pala ng isang buhay na matagumpay, ang susi pala ng isang buhay na pinagpala,
ay merong malinis na dila na lagi nagsasaysay ng kabutihan, pangunawa, pag-abot, pag-ibig, at ang isip po ay ang kaisipan ay pawang kabutihan at kagandahang loob. Ito pala yung mga taong tunay na magtatagumpay sa buhay. Ito pala yung mga taong tunay na makakaranas ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kung gusto po nating magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya, pasimulan po natin na kontrolin yung ating dila at isipan. Huwag po nating hahayaan na ang ating mga isip ay makontrol ng espiritu ng kaaway. Huwag po nating hahayaan ang ating mga dila ay kontrolado ng espiritu ng kaaway. Tayo po ang merong power and authority sa lahat ng mga espiritong paikot-ikot, pagala-gala sa impapawid. Sapagkat sa pamamagitan lamang ng pangalan ni Kristo Jesus, ang lahat ng tuhod ay luluhod sa Panginoon. Sa pamamagitan ng deklarasyon at kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, lahat ng mga evil spirit, lahat ng demonic forces sa pamamagitan ng ating kapangyarihan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, walang magagawa ang dyablo at kaaway sa ating mga buhay. Matthew chapter 18 verse 20. If I'm not mistaken, or 21, ang talian dito sa lupa ay tatalian sa langit. Ang kalagan dito sa lupa ay kakalagan sa langit. So meaning to say, meron tayong power and authority kapag tayo tunay na mananampalataya at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Anumang lakas at kapangyarihan ng dyablo ay hindi makapananaig sa kapangyarihan ng pangalan ni Kristo na ating idideklara at siya ating kayang-kayang palayasin, talian, igapos at itapon doon sa pinakamalalim na parte ng karagatan. We need to enhance our mind. Huwag nating hahayaan na yung ating isip ay patuloy na mamumugad ang kaaway. Yung ating dila ay patuloy na gagamitin ng kaaway. Sabi po ng Roma chapter 12 verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Malalaman lang po natin ang kalooban ng Diyos. Malalaman lang po natin kung ano ang will ng Diyos kapag nabago na po ang isip natin at hindi na po umaayon sa takbo ng magulong sanlibutan. Kaya po marami pong tao, even po mga believers, mananampalataya, hindi po maunawaan, hindi po niya makuha yung kalooban ng Diyos. Bakit? Sapagkat yung kanyang isip ay patuloy pa rin pong kontrolado ng kaaway. Sabi po ng Romans chapter 12 verse 2, malalaman lang po natin ang kalooban ng Diyos kapag binago na po natin, kapag nirenew na po natin yung laman ng ating isipan at yung isipan po natin ay pawang kaisipan na kalugod-lugod sa harap ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Habang nananatili po ang bawat isang tao ng isip po niya ay punong-puno sa ng mga negative thinking, hindi po niya malalaman, hindi po niya mauunawaan ang kalooban ng Diyos. Pero pansinin niyo po yung mga Kristiyano, yung mga Kristiyanong lumalalim, yung mga Kristiyanong nababago, yung mga Kristiyanong lumalakad sa kaliwanagan. Ito po yung mga Kristiyano na talaga nang naunawaan na po kung ano ang plano, kung ano ang purpose ng Diyos sa buhay niya. Kaya siya po ngayon ay patuloy pong namumuhay ayon sa nais at plano ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya napakahalaga po mga kapatid. Renewing our mind. Enhance our mind. Habang hindi natin
Hahayaan lang natin yung ating isipan ay patuloy na kinukontrol ng kaaway. Habang hinahayaan lang po ng ating isipan ay patuloy po na inaalipin tayo ng mga bagay na pangit, kalungkutan, galit, puot sa ating isip. Hindi po tayo makalalakad, hindi po tayo makapamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos, sapagkat yan po ang sinabi ng Panginoon, huwag kayong umayon sa magulong takbo ng sanlibutan. Ibahin nyo na ang inyong isipan. I-enhance nyo na ang inyong isipan. Baguhin nyo na ang inyong isipan. Hindi sa mga bagay ng mundo, kundi sa mga bagay patungkol sa kalooban ng Diyos. Sa gayon, kapag binago nyo ang inyong isipan, mauunawaan na ninyo ang kalooban ng Diyos. Kaya pansinin niyo po yung mga taong iba na po ang laman ng isip. Iba na po siyang magsalita. Pansinin niyo po yung mga taong iba na po yung isip. Iba na po ang gesture niya. Iba na po ang way of living niya. May quality na. Branded na po siya. Yung tatak ng Panginoon Kristo ay nasa kanya na. Hindi na siya umaayon sa mga magawang kasalanan sapagkat mataas na po yung kanyang quality. Hindi na po siya makalupa, siya po ay makalangit na. Iba na po siyang mag-isip, iba na po siyang magsalita sapagkat ito na po yung Kristiyanong merong mataas na kwalidad sa harap ng tao at sa harap ng Diyos. Hindi sa kayang impluwensyahan ng kahit sinong kasama. Hindi sa kayang pabagsakin ng kahit anong sitwasyon. Bakit? Mataas na po yung quality niya. Kahit ano ang sitwasyon niya, kahit ano ang pinagdadaanan niya, iba po ang bitaw ng kanyang salita. Kahit ano ang kanyang sitwasyon sa buhay, iba po ang laman ng kanyang isip. Always focus the will of our Lord Jesus Christ. Always declare the goodness and faithfulness of our Lord. Hindi na maganda ang pinagdadaanan pero ang sinasabi pa rin niya yung kabutihan ng Diyos. Hindi na maganda ang sitwasyon pero patuloy pa rin nagsasaysay at nagbabalik ng papuri at parangal, pagsamba at pagsunod sa Diyos. Bakit po ganon? Kasi po mataas na po yung quality ng kaniyang buhay Kristiyano. Hindi po siya mababang uri sapagkat patuloy po niyang na-enhance ang kanyang pagiging Kristiyano. Enhance Christian quality. Number 3, enhance your attitude. Napakahalaga po itong attitude. Napakahalaga po yung ugali natin sa harap ng Diyos. Ito yung isa sa pinagmamasdan ng Diyos sa atin. Yung ating mga gesture, kung paano tayo magsalita, kung paano tayong magdesisyon, kung paano tayo mag-isip, kung paano tayong humakbang. Ito yung ating ugali. At napakahalaga po na patuloy po natin ma-enhance, mapahusay yung ugali natin according the will of our Lord. Tingnan niyo po yung ugali ng mga taong mababa po ang quality. Dahil sila po'y hindi po totoong sumusunod sa Panginoon, wala pong relasyon. Ano po ang sabi ng Proverbs chapter 2 verse 15, Kawikaan 2:15, ang ugali taglay nila maaasahan. Sila ay hindi tapat, hindi mapagtitiwalaan. Ano po ugali ng mga taong mababa ang quality? Hindi mo sila pwedeng maasahan.
Pero po yung ugali ng isang taong may quality, grabe po. Kahit hindi mo hinihingi ang tulong niya, nagbo-volunteer. Kahit hindi siya inuutusan ng Diyos, Panginoon, narito po ako. Gamitin mo ako. Ito yung buhay ko. Ano man ang kaking makakaya, gamitin mo yung buhay ko. Bakit? Yan po ang ugali ng isang Kristiyanong mataas ang kwalidad sa harap ng Diyos. Ulitin ko po, ang ugaling taglay nila'y di sila maaasahan. Sila'y hindi tapat, hindi mapagtitiwalaan. Hindi maaasahan, hindi tapat, hindi pwedeng mapagkatiwalaan. Kaya mga kapatid, pag dumating sa point ng buhay natin na pinagtiwalaan tayo ng Diyos, pahalagahan niyo yun. Alagaan niyo yun. Pag binigyan tayo ng breakthrough ng Diyos, dapat maging good steward tayo. Sapagkat ang ugali ng isang taong walang kwalidad, hindi sa pwedeng maasahan, hindi sa mapagtitiwalaan, hindi sa tapat. Listen carefully. Ang totoong ugali ng isang mataas na kwalidad, faithful, tapat. Napakataas po ng quality ng isang Kristiyanong talagang merong high quality. Tapat siya sa lahat ng bagay. Kaya sabi ng Diyos, kung sa maliit na bagay, hindi ka nagiging tapat, paano kitang pagtitiwalaan sa mas malaking bagay? Kung sa maliit na bagay pa lang, hindi kita mapagkatiwalaan, paano pa pag malaking bagay ay pinagkatiwala ko sa iyo? Baka lalong hindi ka maging tapat. Napakaganda po ang isang pag-uugali na tayo po'y maaasahan ng Diyos, mapagkakatiwalaan ng Diyos, at tayo po'y magiging tapat at mananatiling tapat sa harap ng Diyos. Mga kapatid, sa maliit o sa malaki, maging tapat tayo sa Diyos. Sapagkat ang tunay na quality hinaharap ng Diyos sa pag-uugali natin, maaasahan, tapat, at mapagtitiwalaan. Kapag may mga taong nagbigay sa atin ng tiwala, wag po natin yung sasayangin. Kapag tayo pinagkatiwalaan, wag po natin sisirain ang ating pangalan, sapagkat daig pa ng isang tao na may malinis na pangalan kaysa sa isang taong mayaman pero magnanakaw. Kahit tayo'y hindi mayaman, pero tayo'y mamamatay na may dangal, merong mataas na kwalidad ang ating pangalan sapagkat tayo manampalataya, aanihin nyo ng ating mga anak at pamilya. Anak pala yan ni Pedro. Nung nabubuhay si Pedro, grabe, napakatapat niyan. Sobra yan na talagang mabuting tao at pinagkatiwalaan ko. Sige, yung anak niya na yan, gawa natin ang mabuti. Sapagkat napakabuti nung tatay niyan. Yan po ang dulot sa isang tao na merong mataas ang kwalidad na pagkatao at pag-uugali. Kaya po mga kapatid, napakahalaga po na yung ating pag-uugali ay ma-enhance. Makinig po kayo mabuti. Masusubok mo ang ugali ng isang tao sa mga panahon na wala po siya sa comfort zone. Ulitin ko po, matetest natin ang isang ugali ng isang tao kapag siya po ay dumadaan sa pagsubok, nahihirapan, may problema, pagod, hirap. Diyan mo siya matetest ang ugali niya. Kung papaano siyang magsasalita, kung papaano ang magiging gesture niya, kung papaano siya magbabalik sa iyo ng response,
Doon mo masusukat yung quality ng pag-uugali niya. Kaya nakakahanga po yung mga tao na kahit nasa mabigat na sitwasyon, napipi ka na, naaasar na, pero ang ganda, ang husay nilang magdala. Talagang namamanay sila ng mabuti yung dila nila, yung isip nila, yung gesture nila. Bakit? Kasi mataas ang quality ng kanyang pagkatao at pag-uugali. Dapat tayo yun. As a Christian, as a genuine believers. Tayo po dapat yun. Yung may mataas na kwalidad ng pag-uugali. Church, we need to enhance our attitude. Kasi tayo pinapanood ng tao sa paligid. Kung paano ka magre-react. Kung paano ka gagalaw, magsasalita, mag-iisip. Nakamasid po ang tao sa atin. Higit sa lahat, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano po ang sabi ng Kawikaan 21:4? Ang masama ay alipin ng kapalaluan. Ang ganitong ugali ay kasalanan. Yung kapalaluan, yung kayabangan, yung kataasan, ito pala ay masamang pag-uugali ng isang tao. Kaya laging kinaludan ng Diyos yung mga tao mapagpakumbaba eh. Yung mga taong kahit ginagawa ng pangit pero hindi gumaganti ng masama. Yung mga taong kahit pinagbibigaan ng pangit pero kontrol niya yung kanyang damdamin. Wala siyang iniisip na pangit sa kanyang tao, sa kanyang kapwa na gumawa ng pangit sa kanya. Ito yung mga taong kinalulugdan ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos sa Santiago chapter 4 verse 10, ang nagpapakataas, ibabagsak ng Diyos. At ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. Karakter po kasi yun eh. Attitude po yun eh. Yung pagiging mayabang, yung pagiging mapagmataas, karakter po yun. Likas po sa kanyang pagkatao yun. May mga tao talagang likas ng mayabang, papagmalaki, papagmapuri. Tingin niya po sa kanyang sarili, napakatalino niya, napakahusay niya, napakagaling niya. Kaya pag may narinig po siyang kahit isang salita na mali, kagad itutuwid niya po yun. Ganun po yung mga taong may karakter, may attitude. Kasi po, ang lagi niyang tingin sa sarili niya, perfectionist siya, mahusay siya, magaling siya, matalino siya. Kaya sa amin po mga tagapagturo, napakahirap po kapag ang mga nakikinig sa amin may karakter, may attitude. 99% na sinabi namin maganda, pero may umalpas na isang salita na nagkamali kami, yung pa po ang ibabalik sa amin. Kapag may karakter, may attitude, yung nakikinig. Hello? Pag-uwi ng bahay, o hindi pa lumalabas ng church, sasabihin na sa iyo yun. Yung isang umalpas na naging maling salita ng tagapagturo. Kasi nga po, may karakter, may attitude. Dapat ma-break po natin yun mga kapatid. Wala pong perpekto na tao. Kahit kami po mga tagapagturo at pastor, wala pong perpekto. Nagkakamali po kami. Umaalpas din po. Pero dapat po, tayo po, maging pure yung ating attitude sa harap ng Diyos. Maka-encourage tayo, hindi po tayo maka-discourage. Ang tunay pong may quality na attitude sa harap ng Diyos, dapat yung ugali natin nakaka-encourage, hindi nakaka-discourage. Napakataas po ng kwalidad na attitude na hinahanap ng Diyos. Kaya dapat po, day after day, ma-enhance natin yung ating mga karakter. We need to enhance our attitude. 2 Timothy chapter 3 verse 10, ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali at layunin sa buhay. Sabi po ni Pablo kay Timothy. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtyaga, pag-ibig at katapatan. Napakahusay po ng attitude ni Timoteo, isang bata lang. Kung ano yung sinabi ng mentor niya, kung ano yung sinabi ng pastor niya, kung ano yung sinabi ng teacher niya, sinunod lahat yun. Tinularan niya yung teacher niya, yung mentor niya.
Kaya talagang lalo niyang na-encourage si Pablo. Tinularan niya yung ugali ni Pablo, tinularan niya yung pananampalataya ni Pablo, tinularan niya yung pagtitiyaga ni Pablo, tinularan niya yung pag-ibig ni Pablo. Grabe po. Kaya napaka-taas ng quality ng attitude ni Timoteo kahit bata pa lang. Sobra siyang naka-encourage. Kaya kahit bata siya, ang dami niyang napagministeryuhan, ang dami niyang nailapit sa Panginoon, pinangunahan niya kahit bata lang siya. Sapagkat naging talagang quality yung kanyang dila, yung kanyang isip, yung kanyang attitude. Last point, enhance your heart. Kailangan po yung puso natin ito ay talagang higit sa lahat, mapahusay natin sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Papaano natin malalaman ang kondisyon ng puso ng isang tao? Ito po, malalaman natin ang puso ng isang tao. Malalaman natin ang laman ng puso ng isang tao sa pamamagitan po ng ano? Sabi po ng Matthew chapter 12 verse 35, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Mache-check pala natin kung ano laman ng puso ng tao sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita. Dila pa rin. Sapagkat ang dila po ay magsasaysay, depende po sa kanyang sasabihin, batay sa laman ng kanyang puso. Kaya yung taong ang laman ng puso ay puro kasamaan, wala po siyang sasabihing maganda. Kapag po ang ating laging kausap at nakakakwentuhan ay puro pangit, puro panghusga, puro chismis, puro paninira, puro hindi magandang mga kwento ang sinasabi sa iyo, tatapatin kita kapatid, ingatan mo yung taong iyan. Bakit? Baka maimpluwensyahan ka ng laman ng puso na yan. Kapag lagi mong kausap ang isang taong walang sinasabing maganda, puro fake news, puro paninira, puro panghusga, nakakatakot po lagi kasama yan. Bakit po? Kasi yung tinatawag na transferring spirit, baka sa iyo mapunta. Masarap pong kasama ang isang tao na lagi ka pong mai-inspire. Nawawalan ka ng pag-asa, bibigyan ka ng pag-asa dahil sa sinasabi niya. May galit ka pero nawawala yung galit mo dahil pinapayuhan ka. Nanlulupaypay ka pero lumalakas ka dahil minomotivate ka. Yan po yung masarap na makasamang tao. Bakit po? Kasi meron pong tamang kondisyon ng puso. Kaya po napakapalad ng mga tao na ang laman ng puso po ay maganda at mabuti. Pag nasalita po yung tao maganda ang puso, mararamdaman mo po yun. Iba po yung atmosphere na marireceive mo sa isang tao may magandang puso. Bungad pa lang po ng pananalita, mararamdaman mo na po yung puso ng isang taong may mabuting puso. Pero yung tao pong punong-puno po ng kasamaan ng puso, punong-puno ng galit, bungad pa lang po ng kanyang pananalita, mararamdaman mo na. Mabibigatan ka. Kaya pag uwi mo, dala mo yun eh. Bakit po? Kasi nga po yung bigat, yung kasamaan ng puso na dala-dala niya, nalilipat pati sa iyo. Kaya mga kapatid, kung merong dapat na may magandang puso sa ibabaw ng mundo, dapat tayo po yun bilang mga mananampalataya. Dahil tayo po ay tunay na hinirang at tinawag ng ating Panginoon. Luke chapter 6 verse 45, ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Yung tinatawag na transferring spirit. Yung masamang tao, ang dulot niyan, kasamaan. Yung mabuting tao, ang dulot niyan sa atin, kabutihan.
Kasi kung ano ang laman ng puso ng isang tao, masama rin po ang kanyang ilalabas. Kaya makinig po kayo. Pag meron po tayong mga kapatid, kapag lagi mong kausap, na ang lagi kinukwento yung kapintasan, yung kasalanan, yung kamalian ng isang tao at ng isang kapatid, reviewin nyo po. Pangaralan nyo. Kapatid, ipag-pray natin. Huwag natin pag-usapan. Kasi yun po yung laman ng puso niya. Pero pag isang Kristiyano po, ang lagi po ikinukwento yung mabubuting bagay, yung nakaka-encourage, yun po ang puso nun malinis. Walang galit, walang dumi, walang basura. Yun po yung totoong merong high quality na puso sa harap ng Diyos. I-treasure nyo po yung taong yan, yung kapatid nyo. Bakit po? Masarap pong kasama yan. Yan po ang masarap na kasama araw-araw. Yung mga Kristiyano na kung magsalita walang yabang. Kung magsalita hindi nagmamapuri. Kung magsalita hindi nanghuhusga, hindi naghahatol, lalo't higit hindi nagchichismis. Kung magsalita po, laging may pangunawa, laging may pagpapatawad, laging may pag-ibig. Yan po ang puso na malinis sa harap ng Diyos at meron totoong quality. Enhance our heart. Napakahalaga po na ma-enhance po natin ang ating puso. Napakahalaga po ang kondisyon ng puso ng isang tao. Matthew chapter 15 verse 19, sapagkat sa puso nang gagaling ang masamang isipan, pagpatay, pangangalon niya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paninirang puri. Ilan niyo po? Kung ano pala ang kondisyon ng puso natin, ito rin ang magiging gesture ng ating buhay. Kinig po kayo mabuti. Kaya napakahalaga po ang kondisyon ng puso natin. Kung ano ang kalagayan ng puso natin, dito manggagaling ang masamang isipan, dito manggagaling ang masamang pananalita, dito manggagaling ang masamang paggawa, pagpatay, pangangalo niya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paninirang puri. Pero kung ang kondisyon po ng puso natin malinis, maganda, tiyak po ng magiging laman ng isip natin mabuti. Titiyain ko po ang magiging lalabas po sa ating dila maganda. Ang ating pong gagawin sa buhay araw-araw, hayagman o lihim, pawang nakalulugod sa harap ng Diyos. Kung bakit meron po pala nagtataksil sa mga asawa. Kung bakit meron po pala mga nangangalod niya. Kung bakit meron po pala nakapapatay ng tao. Sumisira ng buhay. Nagmula po pala lahat yun sa kondisyon ng puso niya. Kaya napakahalaga po. Always check our hearts. Purify our hearts. Day after day. Kasi po napakadelikado na kapag ang puso natin wala po sa magandang kondisyon, ito po ang magmamando sa lahat ng ating iisipin, sasalitain at gagawin dito sa ibabaw ng mundo. Kaya mapapansin po natin ang mga tao na may magandang puso, mababanaag mo sa buhay niya, siya po'y lumalakad na po sa kaliwanagan. Siya po'y lumalakad na sa kabanalan. Siya po'y lumalakad na sa katapatan. Bakit po? Kasi po ang nagpo-pursue sa kanya ay yung laman ng kanyang puso. Darating lang po ang tunay na kaseryosohan, tunay na katapatan sa isang buhay Kristiyano. Talagang maglilingkod na po silang tapat, maglilingkod na po ng malinis, may kabanalan, may kalinisan, may kapakumbabaan, may pag-ibig, may katapatan kapag yung puso na po natin talaga ay malinis na sa harap ng Diyos. Mananatili po tayong magiging immoral, magiging mabalat kayo,
ang ating ginagawang paglilingkod habang hindi po tama ang kondisyon ng puso natin. Sapagkat lahat ng ating sinasalita, lahat ng ating iniisip, lahat ng ating gesture, lahat ng ating desisyon, lahat po pala yan ay nakasentro sa puso natin, batay sa kondisyon ng puso natin. Everybody stand up. Mark chapter 7 verse 23. Ang lahat ng itinang gagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang driving force ng lahat ng aspeto ng ating pagkatao ay batay sa kondisyon ng puso natin. We need to enhance our heart. Mga kapatid, sa umaga po ito nakita po natin, na bullseye po natin, na troubleshoot po natin, kumbaga po sa sasakyan na merong sira, pero hindi makikita-kita kung bakit po nagkakaganon. Na troubleshoot po natin sa oras ito ang totoong pinagmumulan ng masamang dila, masamang isipan, masamang pag-uugali. Batay sa kondisyon at kalagayan ng puso ng tao. Kaya po si David, isang araw siya po'y dumalangin sa Diyos. Nang nakita po niya ang kanya pong puso ay tigib na po ng karumi at kasalanan. Namuhay na po siya ng malayo sa Diyos. Sabi po ni David sa awit 51 verse 10, isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Church, may pangako ang Diyos. Sa isang tunay na nagpapakumbaba at seryoso na dumudulog sa Diyos, gaya po ni David. Sabi po ng Diyos sa Ezekiel 11:19, Bibigyan ko sila ng bagong espiritu. Ang masuwaying nilang puso ay bibigyan ko ng isang pusong masunurin.